Happy birthday, Renato Siguradong. Sobrang magugulat ang asawa mo pagkakita sa iyo, Mila. Isang malaking sorpresa ito para sa kanya. Iyon ang paulit-ulit na boses sa aking isipan habang hila-hila ko ang aking maleta papasok sa gate ng aming bakuran sa Davao del Norte. Pagod ang aking buong katawan mula sa mahabang biyahe galing Dubai, pero ang puso ko ay tila nagdiriwang. 12 taon. 12 taon akong nagtiis sa init ng disyerto sa pag-aalaga ng mga matatandang hindi ko kaano-ano at sa pangungulila sa sariling pamilya. Lahat ng yon ay tiniis ko para lang maipatayo ang 6 na unit ng paupahan na magsisilbing seguridad namin sa aming pagtanda. Hawak ko ng mahigpit ang isang maliit na kahon ng relo sa aking palad. Ito ang regalong pinag-ipunan ko ng 6 na buwan para sa kanyang ika-4 na, 8 kaarawan. Gusto kong makita ang mingming sa mga mata ni Renato. Gusto kong maramdaman ang yakap niya na matagal kong ipinagkait sa sarili ko para sa kinabukasan namin. Pero bago ko pa man mahawakan ang seradura ng sarili kong pintuan, isang boses ang narinig ko mula sa loob. Isang pamilyar na tawa na tila musika, ngunit hindi sa akin nagmumula. Renato, dahan-dahan lang sa pagkain. Baka mabulunan ka, mahal ko. Espesyal ang adobong niluto ko para sa birthday boy ko. Tumigil ang mundo ko. Ang kamay kong akmang kakatok ay biglang nanigas sa hangin. Nanlamig ang aking mga daliri hanggang sa dulo ng aking mga kuko. Hindi boses ni Paolo iyon, at lalong hindi yon boses ng isang simpleng katulong o kapitbahay. Ang sarap talaga ng luto mo, Grace. You're the best wife I could ever ask for. Buti na lang talaga nandito ka sa tabi ko. Kung hindi dahil sa'yo, baka nabaliw na ako sa lungkot habang wala yung ATM natin sa Dubai. ATM. Ang salitan yon ay parang isang matalim na balisong na bumuon ng malalim sa aking dibdib. Pakiramdam ko ay unti-unting gumuho ang sementong kinatatayuan ko. Ang 12 taon ng sakripisyo, ang mga gabing umiiyak ako sa Dubai dahil sa matinding homesick ang mga paltos sa kamay ko mula sa pagtatrabaho. Lahat yon ay nauwi sa isang bansag, isang kagamitan ATM. Diyos ko, bakit? Bakit sa loob mismo ng sarili kong pamamahay? Sumilip ako ng bahagya sa binta ng hindi sarado ng maayos. Doon sa hapagkainan na binili ko gamit ang aking unang remittance, nakita ko sila. Si Renato ang asawa ko, ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng aking buhay, ay masayang kumakain at tumatawa. At sa tabi niya suot ang paborito kong apron na iniwan ko noon ay si Grace. Ang babaeng akala ko ay tapat na tagapamahala lang ng aming mga paupahan. Hinawakan ni Renato ang kamay ni Grace at hinalikan ito ng may pagmamahal na matagal ko nang hindi nararamdaman sa kanyang mga sulat. Don't worry, Grace. Pagbalik ni Mila sa Dubai, sa susunod na buwan itutuloy natin ang plano. Sa lupa ko naman nakatayo ang mga apartment na yan. Wala siyang magagawa. Gagamitin lang natin ang pera niya para mabayaran yung huling utang sa bangko, tapos atin na ang lahat, magiging legal na ang pagsasama natin. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sumabog sa loob at pagsasampalin silang dalawa hanggang sa mamaga ang aking mga kamay. Pero parang may malaking bara sa aking lalamunan. Ang mga luha ko ay hindi basta-basta pumatak. Para silang kumukulong asero na sumusunog sa aking mga pisngi habang nananatili akong nakatayo sa dilim ng veranda. Nanginig ang buong katawan ko. Ang kahon ng relo sa kamay ko ay unti-unting nayuyupi dahil sa higpit ng pagkakahawak ko. I felt my soul shattering into a million pieces, like glass falling on a cold hard floor. Paulit-ulit ang mga salita sa isip ko. Traidor ka, Renato. Traidor kayong dalawa. Biglang nag-vibrate ang cellphone sa bulsa ko. Si Renato. Ang boses niyang puno ng pagkukunyari ay parang lason na dumadaloy sa aking tenga habang nakikita ko siyang pinipindot ang kanyang phone sa loob ng bahay. Hello? Mila? Napatawag ka. Kumusta? Ang trabaho dyan sa Dubai. Happy birthday naman sa akin, oh. Magpadala ka na ng remittance bukas, ha? Kailangan nating pambili ng tiles para sa Unit 6.
Alam mo naman, para sa atin din ito. I love you, mahal. Hindi ako sumagot. Pinatay ko ang tawag habang ang aking paningin ay nagdidilim sa galit. Ang I love you niya ay parang isang malakas na sampal na nagpasingap sa akin sa sakit. Sa sobrang uyam tinalikuran ko ang pinto. Hindi ako papasok. Hindi ngayon. Dahil kung haharapin ko sila sa loob na ganito ang kalagayan ko, baka mawala ang lahat ng pinaghirapan ko. Hindi ko hahayaan na dahil sa galit ay mawalan ako ng karapatan sa sarili kong pawis at dugo. Tumakbo ako. Palabas ng gate, hila-hila ang aking maleta sa kalsadang madilim. Ang bawat hakbang ay parang pagpunit sa aking puso. Sa kanto nakita ko ang isang tricycle na papunta sa sentro. Sumakay ako nang hindi alam kung saan talaga pupunta, basta malayo sa bahay na yon. Saan po tayo, ma'am? Tanong ng driver habang nakatingin sa aking mga matang puno ng luha. Hindi ako makapagsalita ng maayos. Ang boses ko ay nanginginig at tila galing sa ilalim ng lupa. Sa pinakamalapit na bangko, na yon na. Kinuha ko ang aking passport at ang aking mga international ATM card mula sa Dubai. Kung ATM ang tingin niya sa akin, sisiguraduhin kong simula sa oras na ito, bankrupt ang buong mundo niya. I worked hard for this. I worked so hard. At hindi ko hahayaan na manalo ang mga traidor sa kwentong ito. Nanatili ako sa loob ng tricycle ng halos 10 minuto nakatitig sa madilim na kalsada habang ang luha ko ay tuyo na sa aking mga pisingi. Ngunit ang hapdi sa loob ng dibdib ko ay lalo pang tumitindi. Gusto kong tumakas. Gusto kong sumakay ng bus papuntang Maynila at huwag nang lumingon pa. Pero nang mahawakan ko ang aking passport, naalala ko ang bawat oras na puyat ako sa Dubai, ang bawat pagmumura ng amo ko na tiniis ko para lang maipadala ang bawat sentimo sa bahay na ito. Hindi ako ang dapat lumayas. Hindi ako ang dapat magtago. Kung aalis ako ngayon nang walang laban, parang ibinigay ko na rin sa kanila ang lahat ng pinaghirapan ko nang nakabalot sa regol, may rebon. Pinunasan ko ang aking mukha gamit ang likod ng aking palad. Inayos ko ang aking buhok at huminga ng malalim. I worked hard for this! Bulong ko sa sarili ko boses na pilit pinatitibay kahit nanginginig ang aking mga tuhod. Diyos ko, gabayan niyo po ako. Bumalik ako. Hila-hila ang aking maleta, muli akong tumayo sa harap ng gate. Sa pagkakataong ito, hindi ako sumilip. Malakas kong itinulak ang gate hanggang sa lumika ito ng ingay na bumasag sa katahimikan ng gabi. Pagpasok ko sa pinto, tila tumigil ang pag-inog ng mundo sa loob ng sala. Si Renato ay napatayo halos mabitawan ng baso ng beer na hawak niya. Si Grace naman ay mabilis na lumayo sa tabi ni Renato, pilit na inaayos ang kanyang damit at ang apron na suot niya. Mila, anong ginagawa mo rito? Bakit hindi ka nagsabi na uwi ka? Nauutang na tanong ni Renato. Walang yakap, walang halik. Ang tanging nakita ko sa kanyang mga mata ay takot, hindi pananabik. Surprise, mahal! Happy birthday! Sabi ko sa malamig na boses. Tinitigan ko siya ng diretso sa mata, iyong titig na tila hinahati ang bawat kasinungalingan niya. Akala ko ba gusto mo ng sorpresa? Mukhang ako ang nasorpresa sa nakita ko. Si Grace ito, Mila. Alam mo naman siya ang nag-aasikaso ng mga papeles sa paupahan natin. Tinulungan niya lang akong maghanda ng kaunting salusalo dahil wala ka... Mabilis na paliwanag ni Renato habang pinapahira ng pawis sa kanyang kahit malakas naman ang aircon. Mamiti ako, isang ngiting hindi umabot sa aking mga mata. Salamat, Grace. Napakabuti mo namang manager. Pati pala pagluluto at pag-aasikaso sa asawa ko kasama sa job description mo. Grace tried to maintain her composure. Magandang gabi po, Mamila. Pasensya na po, akala ko po kasi ay sa susunod na taon pa ang uwi ninyo. Sige po, mauna na ako sa kusina para maihanda ang pagkain. Bago pa siya makahakbang, lumabas si Paolo mula sa kanyang silid. Ang anak ko. Ang sanggol na iniwan ko noong 7 taong gulang pa lamang siya.
Ngayon isa na siyang binata matangkad at may mga matang tila may mabigat na pasaning itinatago. Matipid niyang sabi. Lumapit siya sa akin para magmano, pero hindi niya magawang tumingin ng diretso sa aking mga mata. Ang kanyang kamay ay malamig at mabilis siyang bumitaw pagkatapos ng pagbati. Paolo, anak, ang laki-laki mo na. Sabi ko, pilit na hinahawakan ng kanyang balikat, pero tila may pader na nakaharang sa aming dalawa. Namiss kita ng sobra. Sorry po ma, pagod lang po ako sa school, sabi niya, sabay talikod at dire-diretso sa hapagkainan. Nasaktan ako, 12 taon akong nangulila sa anak ko, pero ang tanging natanggap ko ay isang malamig na pagbati. Alam niya, alam ng anak ko ang nangyayari sa bahay na ito, at ang pananahimik niya ay parang dagdag na kutsil, yung sa puso ko. Naupo kami sa hapagkainan. Ang ulam ay adobo, ang paboritong luto ni Renato na madalas niyang hilingin sa akin sa video call. Pero habang ninunguya ko ang karne, parang abo ang lasa nito sa aking bibig. Pinapanood ko silang tatlo. Si Renato na hindi mapakali si Grace na panakanakang sumusulyap sa asawa ko at si Paolo na nakayuko lang sa kanyang pinggan. Mila, kumusta naman ang trabaho sa Dubai? Iyong huling padala mo, kulang pa para sa pintura ng Unit 6. Alam mo naman, kailangang maganda ang hitsura para mabilis marentahan. Sabi ni Renato pilit na binabalik ang usapan sa pera habang nilalagyan ng kanin ng plato ko. Marami pang pera, Renato. Huwag kang mag-alala. Magtatagal ako rito kaya marami tayong oras para pag-usapan kung saan napupunta ang bawat sentimo na ipinapadala ko. Sagot ko habang dahan-dahang ibinababa ang aking kutsara. Natahimik ang lahat. Ang tanging naririnig sa loob ng silid ay ang tunog ng ceiling fan na tila bumibilang ng mga segundong punong-puno ng tensyon. Maya-maya may kumatok sa pintong nakabukas. Isang lalaki marahil ay nasa 50 anyos ang sumilip. Si Mang Tino isa sa mga matagal nang nangungupahan sa aming mga unit. Ay, pasensya na po sa istorbo. Sir Renato, itatanong ko lang po sana kung kailan po ayusin yung gripo sa Unit 3. Sabi niyo po kasi nung isang araw. Napatingin siya sa akin tapos ay lumipat ang tingin niya kay Grace na nakatayo malapit sa lababo. Ay, Mrs. Ferrer, nandito na po pala kayo. Buti naman po at nakauwi na kayo. Sabi ni Mang Tino habang nakatingin kay Grace. Sir Renato, masarap po ba ang luto ni Mrs.? Sabi ko naman sa inyo, napakaswerte niyo kay Mrs. Grace dahil kahit gabi na ay talagang inaasikaso kayo. Tila tumigil ang paghinga ko. Ang bawat salita ni Mang Tino ay parang bumbang sumabog sa loob ng bahay. Tumingin ako kay Renato na ngayon ay kasing puti na ng papel ang mukha. Tumingin ako kay Grace na napayuko at hindi makakibo. Mrs. Grace? Ulit ko ang boses ko ay kalmado pero may talim na hindi maitatago. Mang Tino, mukhang nakakamali po kayo ng kinakausap. Lumingon sa akin si Mang Tino halatang naguluhan. Siya po ang palaging kasama ni Sir Renato rito. Siya rin po ang kumukuha ng renta namin buwan-buwan at ang pakilala po sa amin ni Sir. Siya ang Mrs. Ferrer. Dahan-dahan akong tumayo. Ang aking mga kamay ay nakakuyom sa ilalim ng lamesa, hanggang sa bumaon ng aking mga kuko sa aking palad. Tinitigan ko si Renato. Renato, maari mo bang ipaliwanag kay Mang Tino? At sa akin, kung sino ba talaga ang tunay na Mrs. Ferrer sa bahay na ito? Nanatili ako sa labas ng pintuan ng ilang sandali, pilit na pinapakalma ang aking nagngangalit na dibdib. Ang bawat hininga ko ay tila may kasamang bubog na sumusugat sa aking lalamunan. I work hard for this. Hindi ako pwedeng sumuko na lang ng ganito. Pinunasan ko ang aking mga luha, inayos ang aking suot na blusa at pilit na nag-ipon ng lakas. Diyos ko, gabayan niyo po ako. Bulong ko sa hangin bago ko tuluyang itinulak ang pinto. Pagpasok ko ang masayang tawanan sa loob ng sala ay biglang naputol. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Renato at Grace. Nanlaki ang mga mata ni Renato. Halos mabitawan niya ang baso ng beer na hawak niya.
Si Grace naman ay mabilis na lumayo sa kanya. Pilit na inaayos ang suot niyang apron. Ang apron na ako mismo ang bumili noong huling uwi ko. Mila, anong ginagawa mo rito? Bakit hindi ka man lang nagsabi na uuwi ka? Nauutal na tanong ni Renato. Walang yakap na sumalubong sa akin. Walang halik. Ang tanging nakita ko sa kanyang mga mata ay ang takot ng isang taong nahuli sa akto. Surprise, mahal! Happy birthday! Sabi ko sa isang boses na pilit kong pinanatiling kalmado, kahit ang totoo ay gusto ko na silang sugurin. Tinitigan ko siya ng diretso sa mata, iyong titig na tila, hinahati ang bawat kasinungalingan niya. Akala ko ba gusto mo ng sorpresa? Mukhang ako ang mas nasurpresa sa nadatnan ko. Si Gracie Mila. Alam mo naman siya ang nag-aasikaso ng mga papeles sa paupahan natin. Simula nang lumaki ang business. Tinulungan niya lang akong maghanda ng kaunting salusalo dahil alam niyang malungkot ako pag birthday ko. Mabilis na paliwanag ni Renato habang pinapahiran ang pawis sa kanyang no, kahit malakas naman ang ceiling fan. Mumiti ako ng mapait. Salamat, Grace. Napakasipag mo namang manager, pati pala pagluluto at pag-aasikas, so sa personal na pangangailangan ng asawa ko kasama sa serbisyo mo. Hindi nakasagot si Grace. Nakayuko lang siya pilit na iniiwasan ng aking paningin. Maya-maya pa ay lumabas mula sa kusina si Paolo ang anak ko. Ang sanggol na iniwan ko nung 7 taong gulong pa lamang siya. Nayon ay isa na siyang binata matangkad at may mga matang tila may mabigat na pasaning itinatago. Matipid niyang sabi. Lumapit siya para magmano pero hindi niya magawang tumingin ng diretso sa akin. Ang kanyang kamay ay malamig at mabilis siyang bumitaw pagkatapos ng pagbate. Ramdam ko ang paninikip ng aking dibdib. My own son could not even look at me. Alam niya. Alam ng anak ko ang kataksilan ng kanyang ama. Pero mas pinili niyang manahimik. Maupo na kayo, handa na ang pagkain, sabi ni Renato, pilit na binabasag ang tensyon. Naupo kami sa hapagkainan. Ang ulam ay adobo, ang paboritong luto ni Renato. Pero para sa akin, ang bawat subo ay tila abo. Pinapanood ko silang tatlo. Si Renato na hindi mapakali si Grace na panakanakang sumusulyap sa asawa ko. At si Paolo na nakayuko lang sa kanyang pinggan. Isang kamilyang tila buo sa paningin ng iba, pero bulok na pala sa loob. Mila, kumusta naman ang trabaho sa Dubai iyong huling padala mo? Kulang pa yon para sa finishing ng Unit 6. Alam mo naman kailangang maganda ang tiles para mabilis marentahan. Sabi ni Renato. Pilit na binabalik ang usapan sa pera habang nilalagyan ng kanin ang plato ko. Marami pang pera, Renato. Huwag kang mag-alala. Magtatagal ako rito ngayon kaya marami tayong oras para pag-usapan kung saan talaga napupunta ang bawat sentimo na ipinapadala ko. Sagot ko habang dahan-dahang ibinababa ang aking kutsara. Naramdaman ko ang biglang pagtigil ng kanyang pagguya. Maya-maya pa ay may kumatok sa pintong nakabukas. Isang lalaki, si Mang Tino, isa sa mga matagal nang nangungupahan sa aming mga unit ang sumilip. Ay, pasensya na po sa istorbo, Sir Renato. Itatanong ko lang po sana kung kailan po ayosin yung gripo sa Unit 3. Sabi niyo po kasi nung isang araw. Napatingin siya sa akin tapos ay lumipat ang tingin niya kay Grace na nakatayo malapit sa lababo. Ay, Mrs. Ferrer, nandito na po pala kayo. Buti naman po at nakauwi na kayo mula sa palengke. Sabi ni Mang Tino habang nakatingin kay Grace. Sir Renato, masarap po ba ang luto ni Mrs.? Sabi ko naman sa inyo, napakaswerte niyo kay Mrs. Grace dahil kahit gabi na ay talagang inaasikaso kayo. Bagay na bagay po talaga kayong mag-asawa. Tila tumigil ang pagtibok ng puso ko. Ang bawat salita ni Mang Tino ay parang bombang sumabog sa loob ng bahay. Tumingin ako kay Renato na ngayon ay kasing puti na ng papel ang mukha. Tumingin ako kay Grace na napayuko at hindi makakibo. Dahan-dahan akong tumayo mula sa aking upuan. Ang aking mga kamay ay nakakuyom sa ilalim ng lamesa hanggang sa bumaon ang aking mga kuko sa aking palad. Tinitigan ko ang aking asawa. Mrs. Ferrer, ulit ko ang boses ko ay kalmado pero may talim na hindi maitatago.
Renato, maaari mo bang ipaliwanag kay Mang Tino at sa akin kung kailan pa naging Mrs. Ferrer ang manager mo sa bahay na ito? Nanatiling nakatayo si Mang Tino sa may pintuan, palipat-lipat ang tingin sa aming tatlo. Halatang napagtanto niya na may nasabi siyang hindi dapat. Pasensya na po, mauna na po ako. Mabilis niyang sabi sabay talikod at halos tumakbo palabas ng gate. Ang katahimikan sa loob ng hapagkainan ay tila isang bumibigat na ulap na handa ng sumabog sa anumang sandali. Tiningnan ko si Renato. Ang asawa ko na noon ay halos hindi makatingin sa akin dahil sa sobrang pagmamahal na yon ay tila isang estrangyong naghahanap ng butas para makatakas. Renato, tinatanong kita. Ulit ko, mas mabagal at mas mariin ang bawat salita. Sino ang Mrs. Ferrer na tinutukoy ng nangumupahan natin? Mila, alam mo naman ang mga tao rito, mabilis gumawa ng kwento, sagot ni Renato. Pilit na pinapatatag ang kanyang boses, pero kitang-kita ko ang tanginginig ng kanyang mga kamay sa ibabaw ng lamesa. Grace is just managing the properties. Siyempre, siya ang palaging nakikita rito, kaya akala nila kami. Akala nila. Natawa ako nang bahagya isang tawang puno ng pait. Inaaka niya ang pangalan ko, ang posisyon ko sa bahay na ito, at hinayaan mo lang. O baka naman ikaw mismo ang nagpakilala sa kanya ng ganoon. Ma, please. Wag na ngayon. Biglang singit ni Paolo, hindi pa rin tumitingin sa akin. Pagod ka sa biyahe, matulog ka na lang muna. Lumingon ako sa anak ko. Paolo, pati ba naman ikaw? Alam mo ba ito? Alam mo bang pinalitan na ang nanay mo rito habang nagpapakapagod ako sa ibang bansa? Hindi sumagot si Paolo. Ibinalik niya ang kanyang tingin sa plato at mabilis na tumayo. Busog na ako, tipid niyang sabi, at dire-diretsyong pumasok sa kanyang kwarto. Ang tunog ng pagsara ng pinto niya ay tila isang sampal sa aking pagkatao. My own son, the one I sacrificed everything for, chose to look the other way. Naiwan kami, ina Renato at Grace sa kusina. Tumayo si Grace, dahan-dahang tinanggal ang apron at inilapag ito sa silya. Mila, let's be professional. Sabi ni Grace, ang boses niya ay wala ng bahid ng takot, sa halip ay puno na ng panghahamon. I've been here for years. Ako ang nag-alaga kay Renato noong nagkasakit siya. Ako ang nag-asikaso kay Paolo noong kailangan niya ng magulang sa school events. Ikaw nagpadala ka lang ng pera. You were just a voice on the phone and a name on a Western Union slip. You have no right to speak to me like that in my own house. Sigaw ko, hindi ko na napigilan ang aking emosyon. Tumayo ako at nilapitan siya, pero humarang si Renato sa gitna namin. Mila, tama na. Huwag kang mag-eskandalo rito, bulyaw ni Renato. Totoo ang sinabi ni Grace. Saan ka ba no kailangan ko ng asawanan? Dun ka mas inuna mo ang pera kaysa sa amin. 12 years, Mila. Dun ka na lang sana tumanda. Napaatras ako. Ang bawat salita niya ay parang latigo na humahampas sa aking kaluluwa. Para sa inyo ang ginawa ko, Renato. Para sa kinabukasan natin. Para sa bahay na ito. Para sa mga paupahan na yan. Paupahan? Ngumisi si Renato, isang nising pulo ng panunubos. Huwag mong kalimutan, Mila. Ang lupang kinatatay, yun na mga apartment na yan, ay minana ko sa mga magulang ko. Sa batas akin, ang lupa akin, ang lahat ng nakatayo rito. Wala kang habol dahil wala namang pangalan mo sa titulo. Tila binuhusan ako ng malamig na tubig. Ang panging inig ng aking katawan ay hindi na lang dahil sa galit, kundi dahil sa matinding takot. Anong sinabi mo ang pera ko ang ipinabili ng semento ng bakal ang nagpasweldo sa mga kargador? Bawat pako rito galing sa pawis ko? Wala kang ebidensya, matigas na sabi ni Renato. Kaya kung ako sa'yo bumalik, ka na lang sa Dubai sa susunod na linggo. May kinuha akong panibagong loan para sa expansion ng Unit 7 at 8. Kailangan nating bayaran yon. Yun na lang ang silbi mo rito. Napahawak ako sa gilid ng lamesa para hindi matumba. Ang aking paningin ay lumabo dahil sa nagbabadyang luha na pilit kong pinipigilan.
I looked at the man I loved for half of my life and I saw a monster. Diyos ko, ito ba? Ang kabayaran ng lahat ng sakripisyo ko, Ti. Nalikuran nila ako. Naglakad si Renato palabas, kasama si Grace, tila ba ako, ang estrangyo, at sila ang may-ari ng tahanang yon. Nanatili akong nakatayo sa gitna ng kusina mag-isa, sa ilalim ng malamig na liwanag ng bumbilya. Dahan-dahan kong kinuha ang aking bag. Binuksan ko ang zipper at tiningnan ang aking notebook kung saan nakalista ang lahat ng remittances ko simula noong unang taon ko sa Dubai. Hindi ako susuko. Kung akala nila ay isa lang akong ATM na pwedeng ubusin at itapon, nagkakamali sila. Pero bago ako makakilos, napansin ko ang isang sobreng nakasingit sa ilalim ng rice dispenser. Kinuha ko ito at binuksan. Ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok nang mabasa ang nilalaman isang notice of foreclosure mula sa bangko. Hindi lang pala ako pinagtaksilan sa kama at sa pangalan. Ang mga pinaghirapan kong unit ay nanganganib ng mawala dahil sa mga utang na hindi ko alam. Pungabi akong hindi nakatulog. Nakatitig lang ako sa kisame ng dati naming silid ni Renato habang ang notice of foreclosure ay nakalukot sa loob ng aking palad. Ang bawat tibok ng orasan sa dingding ay parang tunog ng martilyo na nagpapako sa aking kabaong. 12 taon akong naging alipin sa ibang bansa, tinitiis ang bawat mura at pagod para lang. Malamang ang lahat ng yon ay nakasabit na ngayon sa bangin ng pagkakarimata. Maaga pa lang bago pa magising ang mga traidor sa kabilang silid, lumabas na ako ng bahay. Sumakay ako ng tricycle patungo sa sentro ng bayan. Ang hangin ng umaga sa Davao ay malamig, pero ang pakiramdam ko ay tila sinusunog ako ng sarili kong galit. Pagdating ko sa bangko, agad akong lumapit sa customer service. Inilapag ko ang lukot na papel sa mesa. Gusto ko pong malaman ang status ng account na ito. Ako si Mila Ferrer, ang asawa ng nakapangalan dito. Sabi ko pilit na pinatitibay ang aking boses, kahit na ang totoo ay gusto ko nang magmura sa loob. Ang empleyado ng bangko ay tumingin sa akin ng may pagtataka, bago mabilis na nag-type sa kanyang computer. Mrs. Ferrer, ayon po rito, 3 buwan na kayong delayed sa amortization. At meron din po kayong panibagong loan application na nag-prosper noong nakaraang buwan para sa expansion. Panibagong loan? Pero wala akong pinipirmahang anuman. Muntik na akong mapasigaw. Paano nagkaroon ng loan kung wala ako rito sa Pilipinas? Sandaling, natahimik ang empleyado at hinarap sa akin ang screen. Meron po kaming hawak na special power of attorney na may piraso nyo, Mrs. Ferrer. At meron din pong co-maker na nakapangalan bilang manager nyo, si Mrs. Grace Lopez. Sabi po rito siya ang inyong authorized representative habang nasa abroad kayo. Nanlambot ang aking mga tuhod. Napakapit ako sa gilid ng counter. Sa papirma ko ninakaw nila ang pagkatao ko. Ginamit nila ang pangalan ko para ibaon ako sa utang habang sila ay nagpapakasasa sa sarap. Magkano ang kabuuang utang? Tanong ko sa nanginginig na boses. Nang banggitin niya ang halaga tila gumuho ang langit sa ibabaw ko. 1,000,000. Higit pa sa halaga ng 2 unit ng apartment. Hindi lang construction ang kinuha nila, kundi isang personal loan na ginamit daw sa isang investment project. Notice of foreclosure na po ito, ma'am. Kung hindi po kayo makakapagbayad ng initial settlement sa loob ng 30 araw, mapipilitan kaming i-sequester ang mga property. Pagpapatuloy ng empleyado. 30 araw. 1 buwan para iligtas ang 12 taon ng aking buhay. Paglabas ko ng bangko, parang umiikot ang paligid ko. Naglalakad ako sa palengke nang hindi ko namamalayan kung saan ako papunta. Ang ingay ng mga tindera, ang amoy ng isda, ang siksika ng mga tao, lahat yon ay tila malayo sa aking pandinig. Ang tanging naririnig ko ay ang boses ni Renato. Yun na lang ang silbi mo rito. Umupo ako sa isang bakanteng silya sa tapat ng isang sari-sari store. Doon sa gitna ng maraming tao ay hindi ko na napigilan. Niyakap ko ang aking bag at doon ako humagulgol ng tahimik.
I felt so small, so used, so incredibly stupid. I gave them everything, and they left me with nothing but debts. Mila. Isang boses ang tumawag sa pangalan ko. Inamat ko ang aking mukha. Si Ate Santos, isang dating kaklase noong high school na ngayon ay isa ng kilalang abogado sa bayan. Mila Ferrer, ikaw nga? Ano nangyari? Bakit ka umiiyak? Hindi ko alam kung paano magsisimula, pero nang makita ko ang malasyakit sa kanyang mga mata, bumuhos ang lahat. Ikinuwento ko ang lahat mula sa nadatnan ko kagabi hanggang sa natuklasan ko sa bangko. Ginamit nila ang pirma mo, that's falsification of public documents, Mila. Seryosong sabi ni Ate Santos. Pero, ang problema kung ititigil natin ang loan o sasampahan natin sila ng kaso agad, baka lalong mapabilis ang foreclosure. Mawawalan ka ng tirahan at mawawalan din na matitirhan ang mga tenants mo. Ayoko mawala ang pinaghirapan ko, Ate. I worked so hard for those units. Bawat pader niyan dugo at pawis ko ang naging semento. Sabi ko, habang pinapahira ng aking mga luha. Listen to me, Mila. Huwag kang padalos-dalos. Sa ngayon, kailangan nating mag-ipon ng ebidensya na ikaw ang tunay na nagpondo ng lahat. Hahanapin natin ang mga butas sa ginawa ni Renato, payo niya. Bumalik ako sa bahay na may dalang panibagong plano. Pero pagpasok ko sa gate, nakita ko si Renato na may kausap na isang lalaking nakabarong. May hawak silang mga papeles at nakaturo sa Unit 1 at 2. Oh, Mila, nanyin ka na pala? Sabi ni Renato nang may malapad na nititila ba walang nangyari kagabi? Meet Kuya Rodel ang pinsan ko mula sa syudad. Interesado siyang bilhin ang unang 2 unit natin. Sa kanya ko na ibebenta para mabilis tayong magkapera. Tila tumigil ang pag-inga ko. Ibebenta? Wala akong pahintulot. Naibenta ang mga ito, Renato. Like I said, Mila, lumapit siya sa akin at bumulong ang kanyang hininga ay amoy alak pa rin kahit umaga na. Sa akin ang lupa. Sa batas akin ang lahat ng nakatayo rito. Kaya pumasok ka na sa loob at asikasuhin mo ang tanghalian namin. May pirmahan kaming gagawin ngayon. Tiningnan ko si Renato tapos si Kuya Rodel at ang mga papeles sa mesa. My blood boiled. This is it. He is trying to dispose of the assets before I can even file a case. Diyos ko, gabayan niyo po ako, bulong ko. Sa sandaling yon, alam kong hindi na sapat ang pag-iyak. Kailangan ko ng lumaban bago pa tuluyang maging abo ang lahat ng pangarap ko. Nanigas ako sa kinatatayuan ko habang nakatingin sa mga papeles na nasa ibabaw ng lamesa. Ang puting bond paper na yon ay tila isang hatol ng kamatayan para sa 12 taon kong pagtitiis sa Dubai. Kitang-kita ko ang pirma ni Renato at ang pangalan ni Rodel. Renato, hindi mo pwedeng ibenta ang mga unit na ito nang wala ang pirma ko. Sabi ko, pilit na pinapakalma ang aking boses, kahit na ang bawat himaymay ng aking kalamnan ay nanginginig sa galit. Tumawa ng maikli si Renato, isang tunog na puno ng pangunutya. Mila, wag na nating pahabain pa ito sa harap ni Kuya Rodel. Alam mo naman ang batas, hindi ba ang lupang ito ay mana ko sa mga magulang ko? Ayon sa abogado ko, anuman ang itayo rito ay sumusunod sa pagmamay-ari ng lupa. So technically, this is all mine. Tumingin ako kay Rodel. Nakita ko ang pagkailang sa kanyang mga mata. Kuya Rodel, ang perang ipinambili ng bawat semento at bakal dito ay galing sa pag-aalaga ko ng mga matatanda sa Dubai. Bawat sentimo pinaghirapan ko. Huwag niyo pong hayaang maging bahagi kayo ng pagnanakaw na ito. Mila, sabi kasi sa akin ni Renato ay nagkasundo na kayo. Nauutal na, sabi ni Rodel pilit na iniiwasan ang aking titig. Ayoko namang makisali sa gulo ng pamilya niyo. Wala kaming gulo, kuya. Nag-uusap lang kami ng asawa ko. Mabilis na singit ni Renato, sabay hila sa braso ni Rodel. Mauna ka na muna sa labas, kuya. Susunod ako para ituloy ang usapan natin sa kanto. Nang makaalis si Rodel, hinarap ako ni Renato. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago. Wala na ang ngiti, napalitan ito ng isang madilim at nanlilisik na tingin.
Ano bang problema mo, Mila? Bakit kailangan mo akong ipahiya sa harap ng pinsan ko? Ipahiya, Renato. Ikaw ang nagpapahiya sa sarili mo ni. Nakaw mo ang pirma ko para sa loan, tapos ngayon ibebenta mo ang mga unit. Nasaan ang konsensya mo? Sumbat ko sa kanya. Bigla siyang sumabog. Isang malakas na sigaw ang kumawala sa kanyang lalamunan na tila galing sa isang hayop na nasugatan. Konsensya dun ka magaling, Mila. Sa pagpaparamdam sa akin na wala akong kwentala, pindalawang taon mo akong ginawang tau-tauhan dito sa sarili kong bahay. Napatigil ako. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko siyang ganito, hindi lang galit, kundi puno ng matinding pait. Naalala mo ba nung 10 taon na ang nakalilipas? Patuloy niya, ang boses niya ay nanginginig na ngayon. Nung nalugi ang munting talir ko, nung umiiyak ako sa iyo sa telpon, dahil wala akong maipakain, kay Paolo, anong sabi mo, magpadala na lang ako ng pera? Renato, huwag ka nang umiyak, para kang hindi lalaki. Alam mo ba kung gaano kasakit yon ang pakiramdam na? Ang tanging silbi ko lang ay maghintay ng remittance mo. Napahawak ako sa aking dibdib. Naalala ko ang tawag na iyon. Pagod na pagod ako noon galing sa ospital at ang tanging nasa isip ko ay ang mabayaran ang kuryente. Gabi-gabi, Mila, habang wala ka rito, ang nararamdaman ko lang ay ang pagiging inutil ko. Habang ang bawat sulok ng bahay na ito ay tumatayo dahil sa dolyar mo unti-unti namang gumuho ang pagkatao ko bilang lalaki. Sabi niya, at sa isang saglit, nakita ko ang isang patak ng luha sa kanyang mga mata bago niya ito mabilis na pinahiran. Si Grace ang nakakita sa akin noong panahong yon. Hindi niya ako tiningnan bilang isang ATM. Tiningnan niya ako bilang isang tao. Kaya wag mo akong sumbatan tungkol sa pagmamay-ari dahil matagal mo nang kinuha ang lahat sa akin bago ko pa man nakilala si Grace. Natahimik ang buong sala. Ang bawat salita niya ay parang isang mabigat na batong dumagan sa aking puso. Naunawaan ko ang kanyang sugat, ang kanyang insecurity, ang kanyang takot. Pero hindi yon sapat na dahilan para sirain niya ang 12 taon kong sakripisyo. Renato? Mahinahon kong sabi, ang boses ko ay puno ng lungkot pero matatag pa rin. Masakit ang pinagdaanan mo at humihingi ako ng paumanhin kung naramdaman mong binaliwala kita. Pero ang pagpuno sa kakulangan mo ay hindi dapat idinaan sa panloloko. Ang perang ipinadala ko ay hindi lang para sa semento, para iyon sa anak natin. Para sa atin. Wala nang tayo, Mila? Malamig niyang sagot. Matagal nang namatay ang tayo noong mas pinili mong yakapin ang banyagang bansa kaysa sa asawa mo. At ngayon, kukunin ko ang sa tingin ko ay nararapat sa akin. Kung gusto mong lumaban, gawin mo. Pero siguraduhin mong handa ka sa matitira sa'yo. Tinalikuran niya ako at lumabas ng bahay, iniwan akong nakatayo sa gitna ng katahimikan. Doon ko naramdaman ang tunay na lamig. Ang lalaking minahal ko, ang lalaking pinagkatiwalaan ko ay wala na. Ang kaharap ko ngayon ay isang sugatang tao na handang sumunog ng lahat para lang makaramdam ng kapangyarihan. Napaupo ako sa sofa at dahan-dahang hinawakan ang aking mukha. Diyos ko, ang pamilyang inakala kong itinatayo ko ay isa na palang gumuhong kuta. Pero sa kabila ng sakit, may isang bagay na malinaw sa akin. Hindi ako pwedeng maging biktima na lang habang buhay. Kinuha ko ang aking cellphone at mabilis na idiniyal ang numero ni Ate Santos. Ate, ituloy natin ang plano. Hindi lang ari-ari ang kukunin ko sa kanya. Kukunin ko ang respeto na matagal ko nang ibinigay sa taong hindi pala karapat-dapat. Hindi ko inaasahan na sa gitna ng ingay at amoy ng fried chicken sa loob ng isang mataong Jollibee ko, maririnig ang mga salitang babago sa takbo ng laban na ito. Nakaupo ako sa isang sulok pilit na iniinom ang aking kape na matagal na palang malamig. Ilang sandali pa isang anino ang tumapat sa aking mesa. Si Grace. Pero hindi ito ang Grace na nakita ko nung unang gabi, ang babaeng kampante, nakasuot ng aking apron at may mapanghamong tingin.
Nayon nakasuot siya ng malaking sunglasses at pilit na ibinabalabal ang kanyang scarf sa leeg, tila takot na may makakilala sa kanya. "Mabuti at tumating ka!" Simula niya ang boses niya ay halos bulong na lang. "Anong kailangan mo, Grace? Kung narito ka para saktan uli ako, wag mo nang ituloy. Ubus na ang luha ko para sa inyo." Sabi ko nang hindi tumitingin sa kanya. Dahan-dahan niyang itinabi ang kanyang salamin. Doon ko nakita ang pamamaga ng kanyang mga mata. "Milya, pareho tayong niloloko ng lalaking yon." Napatigil ako sa pag-inom. Tininginan ko siya ng diretsyo. "Anong ibig mong sabihin kayo ang magkasabwat? Hindi ba kayo ang nagnakaw ng 12 taon ko?" "Iyon din ang akala ko," mapait niyang sagot. "Sinabi niya sa akin na matagal na kayong hiwalay. Sinabi niya na doon sa Dubai may asawa ka na ring banyaga at pera na lang ang habol mo sa kanya. Sinabi niya na ang mga paupahan ay para sa aming dalawa, para sa magiging anak namin." Napahawak ako sa gilid ng mesa. Ang pang-inginig ng aking kamay ay bumalik. "At naniwala ka naman." "Naniwala ako dahil gusto ko maniwala, Mila. Dahil ipinaramdam niya sa akin na ako ang kailangan niya. Pero kahapon nung dumating ka, doon ko nakita ang katotohanan, hindi ka ang halimaw na ikinuwento niya. At higit sa lahat, nalaman ko ang tunay na plano niya." Mabilis siyang lumingon sa paligid bago kumuha ng isang makapal na notebook mula sa kanyang bag. Inilapag niya ito sa harap ko. "Yan ang tunay na record ng mga renta at gastusin. Ang ipinapakita niya sa'yo sa video call ay peke. Ang totoo, mahigit 2 milyon na ang nakukuha niya sa mga tenants, pero hindi nga ibinabayad sa bangko." Binuksan ko ang notebook. Nanindig ang balahibo ko sa bawat pahina. Nakalista roon ang bawat sentimong pumasok at sa tabi nito ay ang mga pets. Akong kailan kinuha ni Renato ang pera para sa investment project niya sa isang land developer sa Davao City. Nalugi ang investment na yon, Mila. At ang masakit, ginamit niya ang pangalan mo at pangalan ko bilang mga garantor. Kapag tuluyang bumagsak ang lahat tayo, ang hahabulin ng bangko habang siya ay nakahanda ng tumakas. Patuloy ni Grace, ang boses niya ay nanginginig na sa iyak. "Tumakas saan? Siya pupunta." May kachat siyang babae sa Facebook, isang dating OFW din na nasa Canada ngayon. Nakita ko ang mga mensahe nila. Plano niyang ibenta ang Unit 1 at 2 kay Rodel, kunin ang cash at iwanan tayo rito para harapin ang mga utang at kaso. Sinabihan niya ako na mag-impake na rin dahil aalis kami. Pero nung sinilip ko ang ticket sa email niya, isa lang ang nakabook, para sa kanya lang. Tila tumigil ang mundo ko. Ang sakit na naramdaman ko nung unang gabi ay napalitan ng isang malamig na kalkulasyon. Hindi lang pala ako ang biktima rito. Pati ang babaeng ipinalit niya sa akin ay gagamitin at itatapon niya rin na parang basahan. "Bakit mo ito ibinibigay sa akin, Grace? Hindi ba't mahal mo siya?" Tanong ko. "Mahal ko siya, Mila. Pero hindi ako tanga. At higit sa lahat ayoko mabulok sa kulungan dahil sa kanya. Hawak ko ang lahat ng ebidensya ng falsification na ginawa niya. Alam kong galit ka sa akin at karapat-dapat lang yon. Pero sa oras na ito, ikaw lang ang may kapangyarihan na pigilan siya dahil asawa ka." Hinawakan ko ang notebook. Ito ang smoking gun. Ang ebidensyang kailangan ni Ate Santos para patunayan na may malisyosong intensyon si Renato na nakawin ang aking pinaghirapan. "Mila!" tawag ni Grace bago siya tumayo. "Sana mapatawad mo ako balang araw, pero kung hindi man, sana makuha mo ang husti, siya para sa atin." Pinanood ko siyang lumakad palabas ng Jollibee. Isang babaeng nasira rin ang pangarap dahil sa matatamis na salita ng isang lalaking walang ibang mahal kundi ang sarili niya. "Diyos ko, gabayan niyo po ako." Nayon, hindi na lang ako basta nagtatanggol. Nayon, handa na akong umatake. Mabilis kong kinuha ang aking phone at tinawagan si Ate Santos. "Ate, hawak ko na ang listahan ng lahat ng linakaw niya. At may testigo na rin tayo. Huwag na nating hintayan ng 30 araw. Gusto ko bukas na bukas din malaman ni Renato Ferrer na ang ATM na sinasabi niya
ay wala nang ilalabas na pera para sa kanya. Hindi ko hinayang lumipas ang gabi nang hindi kumikilos. Habang mahimbing ang tulog ni Renato, marahil ay nananaginip na ng kanyang bagong buhay sa Canada. Ako naman ay abala sa paghalungkat sa mga luma naming gamit sa bodega. Gamit ang flashlight ng aking phone, hinanap ko ang isang lumang sapatos na kahon. Doon ko itinago ang lahat ng resibo ng construction materials, ang mga logbook ng foreman, at ang mga pirmadong papel ng mga trabahador nung itinatayo pa ang unang 3 unit. Nahanap din kita, bulong ko habang pinapagpaga ng alikabok sa kahon. Kinaumagahan bago pa sumikat ang araw, pinuntahan ko si Mang Cardo, ang foreman na namahala sa pagpapatayo ng aming mga apartment. Nakita ko siya sa tapat ng kanyang bahay nagkakape bago pumasok sa trabaho. "Mrs. Mila, nakauwi na pala kayo?" Gulat na sabi ni Mang Cardo. "Akala ko ay doon na kayo magpapasko sa Dubai," sabi ni Sir Renato. "Kailangan kong umuwi, Mang Cardo. May mga bagay na kailangang ayusin." Pilit kong ngiti. "Mang Cardo, tandaan niyo pa ba nung ginagawa natin ang Unit 1 hanggang 3? Naalala niyo ba kung sino ang palaging ka-video call niyo para mag-check ng materials at kung kanino nang gagaling ang pondo?" Tumango si Mang Cardo nang walang pag-aalinlangan. "Kayo naman po talaga, misis. Direkta po kayong nagpapadala sa account ko noon dahil sabi niyo ay madalas busy si Sir Renato sa talyer. May mga records pa ako rito sa luma kong notebook kung gusto niyo." Iyon ang kailangan ko. Ang kumpirmasyon mula sa taong nakakita sa bawat patak ng pawis ko kahit pa nasa malayo ako. Kinuha ko ang kanyang statement at ang mga kopya ng kanyang records. Isang piraso pa ng puzzle na bubuo sa katotohanan. Pagbalik ko sa bahay, nadatnan ko si Paolo sa sala nakatitig sa kanyang laptop, pero halatang malalim ang iniisip. Nilapitan ko siya. "Paolo, anak?" Tawag ko sa kanya. Inilapag ko sa harap niya ang notebook na ibinigay ni Grace at ang mga resibong nakuha ko kay Mang Cardo. "Gusto kong tingnan mo ito. Ayoko magalit ka sa akin pero gusto kong malaman mo ang katotohanan bago pa mahuli ang lahat." "Maayoko nang makisali sa away niya ni Papa," inis niyang sabi, akmang tatayo. "Hindi ito away lang, Paolo, ito ay tungkol sa kinabukasan mo." Hinawakan ko ang kanyang kamay mahigpit pero puno ng pagsusumamo. "Ang tatay mo plano niyang ibenta ang lahat at iwanan tayo. Hindi lang ako ang lolokohin niya kundi pati ikaw. Tingnan mo ang tiket na ito. One way to Canada, Paolo. Para sa kanya lang." Nakita ko ang gulat at pag-aalinlangan sa mga mata ng aking anak habang binabasa ang mga mensahe at dokumento. Ang kanyang panga ay nagtagis at dahan-dahan siyang napaupo. Hindi magagawa ni Papa yon. Sabi niya para sa pag-aaral ko ang lahat ng ito." "Ginamit niya ang pag-aaral mo para manatili kang tahimik, Paolo. Pero ang totoo baon na tayo sa utang dahil sa mga pansarili niyang luho?" Sabi ko, ang boses ko ay nagsisimula ng mabasag. "I worked hard for you, Paolo. 12 years. Hindi ko ininda ang sakit ng likod, ang panglalait na mga amo, para lang magkaroon ka ng maayos na buhay. Huwag mo hayaang mawala ang lahat ng ganoon na lang." Hindi nakasagot si Paolo, pero nakita ko ang pagpatak ng kanyang luha sa ibabaw ng lamesa. Yon ang unang pagkakataon na nakita ko siyang umiyak mula nang bumalik ako. Sa sandaling yon, alam kong nakuha ko na ang aking anak. Eksaktong 10:00 ng umaga, tumating si Renato kasama si Rodel. May hawak silang makapal na sobre, marahil ay ang pambayad ni Rodel para sa 2 unit. "O Mila, mabuti at nandito ka," bati ni Renato. Ang tono ng boses niya ay tila siya ang hari ng tahanang ito. "Kuya Rodel, nandito na ang mga papeles. Pipirmahan na lang natin to para matapos na ang deal." "Sandali lang," sabi ko, tumayo ako sa harap nila habang si Ate Santos ay dahan-dahang pumasok mula sa pintuan. "Mila, ano nga naman ba ito?" Sabi ko sa'yo. "Huwag ka makikialam sa negosyo ko," bulyaw ni Renato. Namumula na ang mukha sa galit. "Hindi ito negosyo mo lang, Renato. Negosyo natin ito at higit sa lahat pawis ko ang naging pundasyon nito." Sagot ko nang may kakaibang tapang. "Kuya Rodel, huwag niyo pong ituloy ang pagbili.
Dahil ang lupang ito, bagamat mana ni Renato ay may nakasampa ng Notice of Lis Pendens. Ibig sabihin, may nakabiting kaso sa korte tungkol sa pagmamay-ari ng mga unit na ito. Sinumang bumiling yan ay madadamay sa demanda. Nanlaki ang mga mata ni Rodel at binitawan ang pluma. Ano, Renato, sabi mo? Malinis ang usapan natin? Naglalaro lang ang babaeng yan, kuya. Huwag kang maniwala sa kanya. Sigaw ni Renato, akmang susugurin ako, pero humarang si Ate Santos. Mr. Ferrer, ako si Ate Santos. Narito kami para isilbi ang formal na reklamo para sa accounting and recovery of property, kasama ang reklamo, ang falsification of public documents. May ebidensya kami na ginaya mo ang pirma ng asawa mo para sa mga loan sa bangko. Paliwanag ni Ate Santos sa mahinahon, pero seryosong tono. Tumingin si Renato sa akin, ang kanyang mukha ay hindi na lang galit, kundi puno na ng desperasyon. Mila, sisirain mo ba ang pamilyang ito pag babayaran mo ito? Hindi ako ang sumira sa pamilyang ito, Renato. Ikaw? Sabi ko dinala ko ang aking paningin sa kanya ng walang kaba. At tungkol sa pagbabayad, sisiguraduhin kong bawat sentimong ninakaw mo, bawat luhang pumatak sa akin sa Dubai ay babayaran mo hanggang sa huling kusing. Sa gitna ng kaguluhan, isang tao ang hindi namin napansing dumating. Si Lola Idang ang nanay ni Renato. Nakatayo siya sa may pinto, hawak ang kanyang tungkod at ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagkadismaya. Renato! Tawag na matanda, ang kanyang boses ay nanginginig. Totoo ba ang narinig ko, plano mong iwan pati ang anak mo? Nanatiling nakatayo si Lola Idang sa pinto. Ang kanyang mga kamay na kulubot ay mahigpit na nakahawak sa kanyang tungkod. Ang bawat paghinga niya ay tila may kasamang hapo at bigat. Tumingin siya kay Renato, ang anak na palagi niyang kinakampihan, ang anak na inakala niyang biktima ng pangungulila. Renato, sumagot ka! Ulit ni Lola Idang, mas matatag na ngayon ang kanyang boses. Totoo ba na balak mong iwan ang pamilya mo para sa sarili mong kapakanan? Totoo ba na ninanakawan mo ang asawa mo? Nay, huwag kayong makinig sa mga kwento ni Mila. Sinisiraan niya lang ako dahil gusto niyang makuha ang lahat. Depensa ni Renato, pilit na lumalapit sa kanyang ina para humawak sa kamay nito. Alam niyo kung gaano ako naghirap dito habang wala siya? Si Grace lang ang tumulong sa akin. Pero ang iwan ng anak mo? Itinaas ni Lola Idang ang kanyang tungkod, itinuro ang muka ni Renato. Tinanggap ko si Grace sa bahay na ito dahil sabi mo ay hiwalay na kayo ni Mila. Tinanggap ko siya dahil akala ko ay siya ang mag-aalaga sa inyo, pero ang takasan ang responsibilidad. Ang iwan ng apo ko sa gitna ng utang, hindi kita pinalaki para maging duwag. Renato, napaatras si Renato. Maging ang kanyang sariling ina, ang huling kuta na inaasahan niyang magtatanggol sa kanya ay tumalikod na. Tumingin siya sa akin ng may matinding poot. Kasalanan mo ito, Mila. Kung hindi ka bumalik, maayos pa ang lahat. Sigaw niya, ang kanyang mukha ay namumula na sa galit. Heto, kinuha niya ang sobre ng pera mula kay Rodel at ibinato ito sa lamesa. Kuhanin niyo na ang pera, wala akong pakialam. Renato, hindi na sapat ang pera, sabi ni Ate Santos. Ang bangko ay nagpadala na ng kinatawan para sa final inspection bago ang foreclosure. Kung hindi mo maibabalik ang pera, ang kinuha mo sa loan na ginamitan mo ng peking pirma ni Mrs. Mila, haharap ka sa kasong kriminal. Criminal case, halahak ni Renato isang tawang, tila nawawala na sa katinuan. Sige, ipakulong niyo ako pero bago niyo gawin yan, siguraduhin niyo munang may matitirhan pa kayo. Dahil bukas na bukas din ang kontrata ng lupang ito na ipinangako ko kay Rodel ay hindi na mababawi. My cousin Rodel already gave me a down payment 3 months ago and we signed a private deed of sale. Nanlaki ang mga mata ni Rodel. Renato, ano bang sinasabi mo ngayon? Palang tayo magpipirmahan, di ba? Huwag kang makmaang-maangan, Rodel. Singhali Renato. Noong nag-inuman tayo sa talyer, pinapirmahan ko sa iyo ang security document para sa utang ko sa iyo. Di ba yon ay isang conditional deed of sale? Hawak ko ang kopya at oras na dalhin ko yan sa Registry of Deeds. Kahit anong list pendants nyo, magiging magulo ang titulo nito.
Tumingin ako kay Ate Santos. Nakita ko ang pagkabahala sa kanyang muka. Isang maduming laro ang ginagawa ni Renato, isang legal na patibong na maaaring magtagal ng ilang taon sa korte. Diyos ko, gabayan niyo po ako. Bulong ko habang nararamdaman ang paninigas ng aking panga. Renato, hindi mo talaga ititigil ito hanggat hindi mo kami nakikita nga sa kalsada, no? I told you, Mila. Kung hindi ako ang masusunod, walang makikinabang sa pinaghirapan mo. Sabi niya nang may mapang-uyam ng ngiti. Biglang tumayo si Paolo mula sa silya. Lumapit siya sa gitna naming dalawa. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng luha, kundi ng isang determinasyon na ngayon ko lang nakita. Pa? Tawag ni Paolo. Gusto niyo po ba talagang malaman kung bakit hindi ko sinasabi kay Mama ang tungkol kay Tita Grace? Napatigil si Renato. Paolo, anak, huwag kang makialam dito. Hindi po, iling ni Paolo. Kasi akala ko po mahal niyo kami. Akala ko po ginagawa niyo lang yun dahil malungkot kayo. Pero noong nakita ko po sa laptop niyo yung ticket papuntang Canada at yung mga emails niyo sa babae niyan sa Facebook, na-realize ko na wala pala kaming halaga sa inyo. Ni hindi niyo man lang ako isinama sa plano niyo. Ginamit niyo lang ang tuition fee ko para pang down payment sa ticket niyo. Humarap si Paolo sa amin ni Ate Santos. Maati, meron po akong itinatagong record ng lahat ng usapan ni Papa at Rodel sa talyer. Naka-record po sa lumang phone ko na iniwan ko sa ilalim ng bench nila. Narinig ko po doon ang plano nilang dayain ang petsa ng mga dokumento para magmukhang nauna ang benta kaysa sa pag-uwi ni Mama. Tila nabitawan ni Renato ang kanyang mundo. Paolo, pati ba naman ikaw pagtatraydurin ako? Kayo ang unang nag-trador sa amin pa. Sabi ni Paolo, ang kanyang boses ay malamig at puno ng dignidad. I'm doing this for Ma. Because she worked hard while you just played. Isang malakas na kalabog ang narinig namin mula sa labas. Isang itim na sasakyan ang pumarada sa tapat ng gate. Dalawang lalaking nakauniporme ng bangko ang bumaba, may hawak na mga clipboard at opisyal na selyo. Nandito na sila, bulong ni Ate Santos. Pero hindi yon ang pinakamalaking gulat. Sa likod ng mga tauhan ng bangko, bumaba si Grace. Hawak niya ang isang asul na folder. Tumingin siya sa amin, lalo na kay Renato nang may halong pot at desisyon. Hindi niyo kailangan mag-away sa titulo, sabi ni Grace habang naglalakad papasok. Dahil ang loan na kinuha ni Renato, hindi lang pala property ang ginawa niyang collateral. He used the rental income of the next 5 years as a guarantee. At ang perang nakuha niya, hindi niya ibinayad sa land developer. Ibinili niya ng cryptocurrency sa ilalim ng pangalan ng babae niya sa Canada. Grace, tumahimik ka. Sigaw ni Renato ak, mangsusuguri ng babae pero mabilis na humarang ang mga tauhan ng bangko. Mr. Ferrer, we are here to serve the writ of possession, sabi ng isa sa mga opisyal. Dahil sa fraud at default ng payments, kailangan naming i-freeze ang buong property sa loob ng 48 oras hanggang sa matapos ang investigasyon. Napasandal ako sa pader. 48 oras. Yun na lang ang natitirang oras bago kami tuluyang mawala ng tirahan. Ang labanan ay hindi na lang sa pagitan namin ni Renato, ito ay laban na para sa kaligtasan ng bawat pamilyang nangungupahan sa amin. Tumingin si Renato sa aming lahat. Ang kanyang mga mata ay nalilisik sa desperasyon. Sige, kunin niyo na lahat. Pero sisiguraduhin ko, Mila, na bago ako umalis dito, wala kang madadatnan, kundi abo. Bago pa man kami makakilos, mabilis na tumakbo si Renato patungo sa kusina. Narinig namin ang tunog ng pagpihit ng tangke ng gasol. Ang matapang at masangsang na amoy ng LPG ay mabilis na kumalat sa loob ng bahay. Kasabay nito ang tunog ng pagsisindi ng lighter. Tik-tik-tik. Isang tunog na tila bawat detonasyon ng isang bomba sa loob ng aking pandinig. Renato, wag-wag kang magkamali. Sigaw ni Ate Santos habang pilit na pinipigilan ng mga tauhan ng bangko na lumapit. Magsasama-sama tayo rito kung itutuloy mo yan. Wala na akong pakialam kung hindi ito mapupunta sa akin. Wala makikinabang dito.
Ang boses ni Renato ay hindi na boses ng lalaking minahal ko. Ito ay boses ng isang taong nilamon na ng sariling ingit at pagkatalo. 12 taon niyo akong minaliit. 12 taon niyo akong ginawang tau-tauhan. Nayon, paano uring niyo kung paano maglalaho ang lahat sa isang iglap? Nanginginig ang aking buong katawan pero hindi ako umatras. Humakbang ako palapit sa kusina. Kahit nararamdaman ko na ang init at ang panganib ng bawat hininga ko sa hangin na puno ng gas. Gawin mo, Renato. Sabi ko, ang boses ko ay malamig at puno ng hamon. Sige, ituloy mo. Sunugin mo ang bahay na ito. Sunugin mo ang bawat pader na itinayo ng aking mga kamay sa gitna ng disyerto ng Dubai. Pero tandaan mo, hindi lang ang semento ang susunugin mo. Itinuro ko si Paolo na nakatayo sa likuran ko, ang mukha ay puting-puti sa takot pero hindi umaalis. Susunugin mo rin ang huling natitirang respeto ng anak mo sa'yo. Susunugin mo ang huling pagkakataon mo na matawag na tao. Go ahead, Renato. Prove to your son that his father is nothing but a coward and a monster. Napatigil ang kamay ni Renato na hawak ang lighter. Ang apoy ay sumisilip na sa dulo nito, handang lumiyab sa isang maling galaw. Tumingin siya kay Paolo. Nakita ko ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata, ang humanity moment na matagal na nakatago sa ilalim ng kanyang kasamaan. Renato always wanted to be a hero in the eyes of his son. A hero he could never be because of his own insecurity. Paolo anak, para sa iyo naman talaga ito eh. Nanginginig na sabi ni Renato, pilit na binabalik ang kanyang dulas ng dila. Huwag niyo na akong gamitin pa. Ang boses ni Paolo ay basag pero matatag. If you do this, I will never look at you again. Kalimutan niyo na may anak kayo. Burn this house and you burn me too. Kasi hinding-hindi ako aalis sa tabi ni Mama. Sa sandaling yun, tila nawalan ng hangin ang baga ni Renato. Ang kanyang balikat ay bumagsak. Ang lighter ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang kamay at tumama sa sahig ng walang apoy. Napasandal siya sa lababo at dahan-dahang napaupo, tinatakpan ng kanyang muka ng kanyang mga kamay habang humahagulgol ng malakas. I have nothing! Wala na akong natira! Hikbi niya. Lahat tayo kinalimutan niyo na ako. Wala na akong kwentang lalaki. Hindi ko siya nilapitan para yakapin. Wala na ang awa ko para sa kanya. Ang tanging naramdaman ko ay ang pagkawala ng mabigat na tinik sa aking dibdib. Mabilis na kumilos ang mga tauhan ng bangko para patayin ang gas at buksan ang lahat ng bintana. Lumapit si Ate Santos kay Renato. Mr. Ferrer, kailangan niyo nang sumama sa amin sa presinto para sa formal na investigasyon ng arson at falsification. And because you try to endanger the lives of everyone here, including the bank officials, hindi ito magiging madali sa inyo. Habang pilit na itinatayo ng mga pulis si Renato, lumingon siya sa akin. Mila, sorry. Ang sorry ay para sa mga taong may balak magbago, Renato? Sagot ko habang nakatayo ng matuwid. Ang sayo ay para lang sa takot na mawala ng laya. You lost your dignity long before you lost this house. Nang mailabas na siya tila, biglang lumuwag ang paligid pero hindi pa tapos ang laban. Lumingon sa akin ang opisyal ng bank. Mrs. Ferrer, we appreciate your bravery, pero as per policy, the property is still under foreclosure. You have exactly 48 hours to come up with the initial settlement or we will have to proceed with the eviction of all tenants. Tiningnan ko ang mga unit ng apartment sa labas. Nakikita ko ang mga muka na mga nangungupahan, ang mga pamilyang umaasa sa akin, ang mga batang doon na lumaki. I worked hard for this house, not just as a building but as a future. Hinarap ko si Grace na nananatiling nakatayo sa isang tabi, hawak pa rin ang asul na folder. Grace, tawag ko, sabi mo ba on sa cryptocurrency ang pera ni Renato sa Canada? Hindi ba may paraan? Ba para matrace yun? Mumiti ng bahagya si Grace, isang ngiting puno ng pait pero may kasamang pag-asa. I kept all his passwords, Mila.
Nung akala niya ay tulog ako, nire-record ko ang bawat login niya. Kung makikipagtulungan tayo sa mga otoridad, maaari nating mabawi ang kalahati ng halaga bago pa niya ito matransfer ng tuluyan. Huminga ako ng malalim. Ang 12 taon ko sa Dubai ay nagturo sa akin na huwag sumuko hanggat may natitira pang liwanag. Ate Santos Grace, we have 48 hours. Let's make it happen. Hindi ko na nabilang kung ilang tasa ng tape ang naubos ko habang nakatitig sa screen ng laptop ni Grace. Ang 48 oras ay mabilis na nababawasan bawat minuto ay tila isang butil ng buhangin na dumudulas sa aking mga daliri. Kasama ko sa sala si Ate Santos at si Grace, habang si Paola naman ay nakaupo sa sahig abala sa pag-trace ng mga account numbers na nakalista sa notebook. Ito na yon, Mila. Sabi ni Grace, ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang itinituro ang isang crypto wallet address. Nakalagay ito sa pangalan ng babae sa Canada, pero ang linked email ay ang lumang account ni Renato. If we can trigger a security reset using his phone, we can freeze the transaction bago pa niya ito tuluyang ma-withdraw. Pero nandoon ang phone ni Renato sa presento, paalala ni Ate Santos. And even if we get it, we need a court order to access his digital assets unless he voluntarily surrenders them. He won't surrender anything, malamig kong sabi. Tiningnan ko ang aking mga kamay magaspang, may mga bakas ng 12 taong pagkatrabaho. Pero alam ko kung sino ang susuko. Dinala ako ng aking mga paa sa selda ng barangay, kung saan pansamantalang nakakulong si Renato. Pagpasok ko, bumungad sa akin ang amoy ng luma at siksikang kwarto. Doon sa isang sulok, nakaupo ang lalaking naging sentro ng buhay ko. Wala na ang kanyang kayabangan. Gusot ang kanyang suot at ang kanyang mga mata ay tila wala ng buhay. Mila, pumunta ka para kutyain ako? Mahina niyang tanong. Pumunta ako para tapusin ito, Renato. Sabi ko habang nakatayo sa labas ng rehas. Hawak na namin ang mga passwords mo. Alam namin ang tungkol sa crypto account mo sa Canada. Grace is cooperating with us. Nakita ko ang gulat na dumaan sa kanyang mukha bago ito napalitan ng pait. Grace? Pati siya tinalikuran ako. Lahat ay tatalikod sa iyo kapag puro kasinungalingan ng pundasyon mo, Renato. Pero ito ang huling alok ko sa iyo. Inilabas ko ang isang dokumento mula sa aking bag. Pirman mo ang voluntary surrender ng mga assets na ito pabor sa bangko para mabayaran ng utang. Kapalit niyon, hihilingin ko kay Ate Santos na wag nang ituloy ang kasong arson. Falsification na lang ang haharapin mo. Mababawasan ang sentensya mo. Bakit mo gagawin yon? Hindi ba't gusto mo ako mabulok sa kulungan? I worked hard for my family, Renato. At kahit traidor ka, tatay ka pa rin ni Paolo. Ayokong lumaki ang anak ko na ang huling alaala sa tatay niya ay isang lalaking sinunog ang sarili niyang tahanan. Sabi ko, ang boses ko ay matatag pero may bahid ng lungkot. Gawin mo ito para kay Paolo. Para may matitirhan pa ang anak mo. Nanginig ang kamay ni Renato habang kinukuha ang pluma. Sa loob ng ilang segundo, narinig ko ang gasgas ng ballpen sa papel. Ang kanyang pirma ang pormang ginamit niya para nakawin ang aking pagkatao ay siya na ngayong magliligtas sa aming kinabukasan. Paglabas ko ng presinto, sinalubong ako ng isang grupo ng mga tao. Ang mga tenants namin. Si Mang Tino, si Aling Nena, at ang iba pang pamilyang nakatira sa Unit 1 hanggang 6. Mrs. Mila, balita namin ay kukunin na ng bangko ang mga bahay. Sabi ni Aling Nena, ang kanyang boses ay puno ng takaba. Saan po kami pupunta? May mga anak kaming nag-aaral. Huminga ako ng malalim. Ginagawa ko ang lahat, Aling Nena. Pangako hinding-hindi ko kayo pababayaan. Mrs. ito po, nakalikon po kami ng kaunti. Inabot sa akin ni Mang Tino ang isang lumang lata ng biskwit. Hindi po ito milyon, pero baka makatulong sa settlement nyo sa bangko. Utang na loob namin sa inyo ang maayos na matitirhan sa loob ng maraming taon. Nung nagkasakit ang anak ko, hindi niyo ako sinigil ng renta ng 2 buwan. Ngayon, naman po kami babawi.
Napahawak ako sa aking bibig. Ang luhang pilit kong pinipigilan simula pa kagabi ay tuluyan ng pumatak. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa labis na pasasalamat. Ang utang na loob na akala ko ay nakalimutan na sa mundong ito, ay narito pala buhay na buhay sa mga taong tinuring kong kapamilya. Salamat. Maraming salamat. Tanging nasabi ko habang miyayakap ang lata ng biskwit. Eksaktong ika-47 oras. Nakatayo ako sa harap ng manager ng bangko. Kasama ko si Ate Santos at hawak namin ang pirmadong surrender ng assets at ang pondo mula sa crypto na matagumpay naming na-trace. Mrs. Ferrer, this is highly unusual, sabi ng bank manager habang tinitingnan ang mga dokumento. But given the circumstances of fraud and your willingness to settle using the recovered funds, we are willing to lift the foreclosure. We will restructure the remaining loan under your name alone. Naramdaman ko ang biglang paggaan ng aking balikat. Ang bigat na dinala ko mula Dubai hanggang Davao ay tila biglang naglaho. Thank you, sir, sabi ko. You have a very strong community, Mrs. Ferrer, dagdag ng manager. Your tenants actually called our office this morning to testify on your behalf. Sabi nila, ikaw ang tunay na pundasyon ng property na yon. Paglabas namin ng bangko, nakita ko si Paolo na naghihintay sa akin. Lumapit siya at nagmano. Maayos na po ba? Ayos na, anak. Ate na ulit ang bahay. Sabi ko habang hinahaplos ang kanyang muka. Pero sa gitna ng aming saya, isang tawag ang natanggap ni Ate Santos. Ang kanyang mukha ay biglang nagseryoso. Mila, kailangan nating bumalik sa presinto. Si Renato nagkaroon ng gulo. Isang tao ang dumating doon at hindi natin inaasahan. Nagmamadali kaming bumalik ni Ate Santos sa presinto. Sa bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan, hindi ko mapigilang mag-isip, sino ang taong yon? Ano pa ang lihim na itinatago ni Renato na hindi pa namin natutuklasan pagdating namin sa harapan ng station? Isang babaeng may bitbit na luma at punit-punit na backpack ang nakita namin, nakikipag-usap sa desk officer. Hindi siya mukhang taga-Canada. Ang kanyang balat ay sunog sa araw. Ang kanyang mga mata ay lubog sa pagod. At ang kanyang suot ay isang simpleng t-shirt at maong na tila ilang araw nang hindi napapalitan. Nasaan siya? Nasaan si Renato Ferrer? Sigaw ng babae. Ang boses niya ay basag at puno ng pait. Ibigay niyo sa akin ang lalaking yon pagkatapos ng lahat ng ipinadala ko. Ganito lang ang igaganti niya. Napatigil ako. Lumingon sa akin ang babae. Na magtama ang aming mga paningin tila may kuryenteng gumuhit sa hangin. Ikaw? Ikaw ba si Mila? Tanong niya dahan-dahang lumalapit sa akin. Ako nga. Sino ka? Tanong ko, pilit na pinapatatag ang aking sarili. Ako si Cynthia. Hikbi niya, dahan-dahang napaupo sa semento ng presinto. Ako yung akala ni Renato ay nasa Canada. Pero ang totoo, 7 pang taon akong nagpakapagod sa Hong Kong bilang domestic helper. Nagkakilala kami sa Facebook 3 taon na ang nakalilipas. Sabi niya biyudo na siya. Sabi niya kailangan niya ng puhunan para sa expansion ng mga apartment dahil yun ang magiging bahay naming dalawa pag uwi ko. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking buong katawan. Tumingin ako kay Ate Santos na ganoon din ang gulat sa mukha. Hindi lang pala si Grace, hindi lang pala ako. Ang asawa ko ay isang professional na manloloko na nambibiktima ng mga kapwa ko OFW. Pati ba naman ikaw kinuhaan niya ng pera? Mahina akong tanong habang inaalalayan siyang tumayo. Mahigit 500,000 Mila. Lahat ng ipon ko ibinigay ko sa kanya dahil naniwala ako sa mga pangako niya. Nung nalaman ko sa balita sa Facebook group ng mga taga Davao na may gulo rito, agad ako nag-exit sa trabaho ko para lang kumprontahin siya. Patuloy ni Cynthia, muling bumuhos ang kanyag mga luha. Wala na akong babalikan, Mila. Wala na akong pera. Dinala namin si Cynthia sa loob ng interrogation room kung saan naroon si Renato.
Nang makita kami ni Renato, lalo na si Cynthia, tila nakakita siya ng multo. Napaatras siya sa kanyang silya, hindi makapagsalita. "Renato, hayop ka!" Sigaw ni Cynthia, akmang susugurin ng asawa ko. Pero mabilis na naharangan ng mga pulis. Akala ko ba ako lang? Akala ko ba ikaw ang magliligtas sa akin sa hirap ng buhay sa labas? Renato, anong klaseng tao ka? Hindi ko na napigilang magsalita. Ang boses ko ay nanginginig sa matinding pandidiri. Ginamit mo kaming lahat. Ginamit mo ang aming pangungulila, ang aming pagod at ang aming pangarap para lang sa sarili mong luho. 12 taon akong nagtiis sa Dubai, 7 taon si Cynthia sa Hong Kong. Lahat kami naging biktima ng kasakiman mo. Tumingin si Renato sa amin pagkatapos ay kay Paolo na nakatayo sa may pinto. Sa gitna ng kanyang desperasyon, doon ko nakita ang tunay na pagkatalo sa kanyang mga mata. Gusto ko lang naman magkaroon ng sariling pera. Gusto ko lang maramdaman na hindi ako nakadepende sa inyo. Mahina niyang bulong. Pero sa maling paraan, Renato, sabi ni Paolo. Ang boses niya ay puno ng awa pero walang pagtanggap. You destroyed lives to build your ego. Pati ako, hindi ko makakalimutan na ang tatay ko ay isang magnanakaw ng pangarap. Sa isang sulok, nakita ko si Grace na dahan-dahang lumalapit. Inilabas niya ang kanyang pitaka at kumuha ng ilang libong piso pagkatapos ay inabot ito kay Cynthia. Pasensya ka na. Ito lang ang kaya kong ibigay sa ngayon. Alam ko ang pakiramdam ng maloko. Humarap sa akin si Grace. Mila, aalis na ako. Pupunta ako sa probinsya namin sa Leyte. Doon ko na lang aalagaan ang nanay ko. Alam kong hindi sapat ang paghiikon ng tawad pero sana makahanap ka ng kapayapaan. Tumango lang ako. Wala nang galit sa puso ko para kay Grace, tanging pagkahabag na lang dahil pare-pareho kaming nasunog sa apoy na sinindihan ni Renato. Lumabas kami ng presinto habang ang hapon ay unti-unti nang nagdidilim. Inalalayan ko si Cynthia patungo sa aming bahay, ang bahay na nailigtas ko sa bangko. Doon muna siya mamamalagi hanggang sa makahanap siya ng paraan para makabangon. Bago kami pumasok sa gate, huminto ako at tumingin sa taas. Ang mga bituin ay nagsisimula na magpakita sa langit ng Davao. Naramdaman ko ang hangin na humahaplos sa aking mukha. 12 taon ang nawala sa akin, pero sa sandaling ito naramdaman ko ang tunay na laya. "Ma-okay ka lang po?" tanong ni Paolo habang hawak ang aking balikat. "Okay lang ako, anak. Mas okay pa sa okay." Sagot ko ng may ngiti. Dahil ngayon alam ko na ang tunay na halaga ng bawat semento sa bahay na ito. Hindi ito gawa sa pera, gawa ito sa katatagan nating dalawa. Pumasok kami sa loob, iniwan ang anino ng pagtatrider sa likuran. Alam ko marami pang kailangang ayusin, marami pang sugat na kailangang hilumin. Pero sa unang pagkakataon, hindi na ako natatakot sa bukas. Dahil ang boses ko, ang dignidad ko, ay hindi na muling mananahimik.